Hello po mga kapatid, isang pinagpalang umaga na naman po sa ating lahat. Muli, makakapakinig, makakapag-aral, makakapagbasa na naman tayo ng salita ng ating Diyos. Pero uunahin natin at palagi nating uunahin ang manalangin. Unahin natin palagi ang ating Diyos. Magsiyuko tayo. Ama sa langit, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Diyos na mapagpala, aming Diyos na banal, muli ka namin pinupuri at pinasasalamatan. Ama, maraming salamat po muli sa pagkakataon na naman na binigay mo po sa amin para makinig na naman po, mag-aral, magbasa ng iyong salita. Salamat po, Ama, sa pagkakataong ito. And I pray din po, Lord, we pray din na muli mo po kaming samahan, turuan at gabayan po para lubusan namin maintindihan ang aming pag-aaralan ngayong umagang ito. Samahan mo rin po ako, turuan at gabayan, Lord, para lahat po ng aking sasabihin ay galing lamang po sa iyong salita. Maraming salamat, Lord, at we claim, Lord, na tagumpay po ang aming gawain ito dahil kasama ka namin. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Muli, pinupuri ka namin, pinasasalamatan. Sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas, lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid, ulitin ko lang, isang pinagpalang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Bago po ako mag-umpisa ulit ng aking sharing mga kapatid, anyayahan ko lang po yung mga bago dyan sa aking channel na huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe. Paki-like and share niyo po ang aking mga videos at paki-click din po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago at iba ko pang i-upload. Salamat po mga kapatid, salamat. Mga kapatid, John chapter 11 pa rin po. Continuation po ito ng muling buhayin ng ating Panginoong Hesus, itong si Lazarus. Nandito na po ako sa verse 45 hanggang verse 52. Ulitin ko lang, verse 45 hanggang verse 52. At ito po ay may pamagat na ang plano laban kay Jesus. Mag-umpisa na po tayo. Nakita ng maraming bumisita kay Mary ang ginawa ni Jesus, kaya naniwala sila sa kanya. Pero may ibang pumunta, sa mga Pharisees at sinabi ang mga ginawa ni Jesus. So nag-gather ng mga Pharisees at chief priests ang council at sinabi nila, anong gagawin natin? Sobrang dami niyang ginagawang himala. Kung hahayaan natin siya, maniniwala ang lahat sa kanya at darating ang mga Romans at wawasakin ang temple natin, pati ang bansa natin. Isa sa kanila si Caiaphas, ang high priest nung taon na yun. Sabi niya, di ba kayo nag-iisip? Di nyo ba nare-realize na mas mabuting may isang taong mamatay para sa lahat kesa sa mawasak ang buong bansa? Actually, hindi galing sa kanya yung sinabi niya, pero dahil siya ang high priest nung taon na yun, nag-prophecy siyang mamamatay si Jesus para sa mga Hudyo. Hindi lang para sa kanila, pero para ma-unite ang mga anak ng Diyos na nakakalat sa iba't ibang lugar. At yan ang salita ng ating Diyos. Salamat sa salita ng ating Diyos. Nagkakagulo sila, nalilito ang mga Pharisees, ang mga pare
Ang sabi dito, ang chief priest, no? Nagkakagulo, litong-lito sila. Sabi nila, marami na siyang ginagawang himala, napakarami na. Baka maniwala na sa kanya ang mga tao. Sabi ganyan. So, natatakot na sila. Sabi pa, at darating ang mga Romans at wawasakin ang templo natin, pati ang bansa natin. Nag-aalala sila sa ginawa ng ating Panginoong Hesus. Sabi nila, napakaraming himala na ang ginawa ng ating Panginoong Hesus. Pero hindi pa rin sila naniniwala na ang Panginoong Hesus ay anak ng Diyos. At ang nasa isip pa rin nila, ang nasa puso pa rin nila, ay ipapatay ang ating Panginoong Hesus. Kaya sabi nga dito ni Caiaphas, no, yung high priest noong taon na yun, sinabi niya, di kayo nag-iisip, di nyo ba na-realize na mas mabuting may isang taong mamatay para sa lahat kesa sa mawasak ang templo o ang buong bansa? Actually, hindi galing sa kanya yung sinabi niya, pero dahil siya ang high priest nung taon na yun, nagprophecy siya, mamamatay si Jesus para sa mga Hudyo. Hindi lang para sa kanila, pero para ma-unite ang mga anak ng Diyos na nakakalat sa iba't ibang lugar. Nagprophecy din siya na mamamatay ang Panginoong Hesus para sa lahat ng tao, para sa lahat ng bansa. Ginawa yan ng ating Panginoong Hesus para sa iyo, para sa akin, at para sa lahat ng tao. Pero kung noon marami pa rin hindi naniniwala sa ating Panginoong Hesus, kahit marami na siyang ginawa, binanggit nga dito, marami na siyang hinimalang ginagawa o ginawa. Paano kung maniwala ang mga tao sa kanya, ang lahat ng tao? Nag-alala sila, ay ano kaya kung maniwala ang lahat ng tao? Kasi nga hindi nila nalalaman ang kanilang mga iniisip, dahil gusto nila dun sa mga Pharisees niyan, sa kanila maniwala ang mga tao. Sila yung purihin, sila yung itaas, sila yung laging pag-usapan na sila yung magaling, sila yung maraming nalalaman. Yan ang gusto nilang gawin ng mga tao, hindi sa isang tao lang. Gusto nila sa kanila maniwala. Pero marami nga, sinabi na rin nila, marami nang himalang ginagawa ang Panginoong Hesus ng oras na yun, ng araw na yun, ng panahon na yun, dahil siya ay tunay na anak ng Diyos. Dahil siya ay galing mismo sa langit at ipinadala ng kanyang amang nasa langit. Yan ang hindi matanggap ng mga Hudyo, mga pari pa mismo, no? Mga matataas pa, mga kilalang tao pa, ang mga hindi naniniwala sa ating Panginoong Hesus. Pero sinabi nga dito ni Caiaphas, mas mabuti ang mamatay ang isang tao para sa lahat ng tao sa mundo, hindi lang para sa isang bansa, kundi para sa lahat ng tao. Kaya ang buhay ng ating Panginoong Hesus ay inalay niya, binigay niya para sa lahat ng tao. Sabi ko nga kanina, para sa iyo, para sa akin, at para sa ating lahat, ang ginawa ng ating Panginoong Hesus. At yan ang dapat nating paniwalaan, panampalatayaan. Marami pa rin, kahit noon, maraming hindi naniniwala sa Panginoong Hesus. At hanggang ngayon, maraming hindi naniniwala sa ating Panginoong Hesus. Kung tatanungin ka, naniniwala ka ba sa Panginoong Hesus na siya'y anak ng Diyos? Siya'y bumaba dito sa lupa, pinako sa krus, namatay, at muling binuhay ng kanyang ama? Naniniwala ka ba? Ako, naniniwala. Naniniwala ako at sumasampalataya na ang Panginoong Hesus ay anak ng Diyos at ibinigay siya sa lahat ng tao para sa kaligtasan mo, kaligtasan ko, at kaligtasan nating lahat. Yan ang katotohanan. Yan ang dapat nating paniwalaan, panampalatayaan, at dapat gawin natin ang mga inuutos ng ating Diyos
sa atin yung mga utos, yung mga tuntunin, yung mahalin siya ng buong puso't kaluluwa, buong kalakasan, buong pag-iisip, at mahalin natin ang ating kapwa na kagaya ng pagmamahal natin sa ating sarili, dahil yan ang ipinakita ng ating Panginoong Hesus, yung tunay niyang pagmamahal sa ating lahat, na dapat nating gawin at pamarisan na tayo'y magmahalan hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Namatay siya at muling nabuhay para sa lahat ng tao. At yan po ang aking sharing ngayong umagang ito, mga kapatid. Yan po yung gustong iparating sa atin ng ating Diyos, na tayo ay maniwala sa Kanya. Paniwalaan natin, huwag tayong gumaya sa mga Pharisees na kung ano lang yung gusto nilang gawin, yun ang kanilang ginagawa, na kung ano lang yung gusto nilang sundin, yun lang ang kanilang sinusunod. Tayo dapat sumusunod tayo sa salita ng ating Diyos. Yan ang ating panghahawakan, yan ang ating armas sa tuwing tayo may pagdadaanan sa buhay. Ang salita ng ating Diyos, ang katotohanan, ang salita ng ating Diyos. Ulitin ko lang na dapat natin panghawakan, dapat nating isabuhay ang lahat ng ating naririnig, nababasa sa Biblia, yung mga preaching na galing sa salita ng ating Diyos. Yan yung mga papakinggan natin, yan yung mga babalik-balikan natin, yan yung mga babasa-basahin natin palagi. At yan ang isa sa buhay nating lahat, mga kapatid. Ulitin ko lang, dahil yan ang gusto ng Diyos, dahil yan ang pinapaalala ng Diyos, dahil yan ang inuutos ng Diyos sa iyo, sa akin, at sa ating lahat, mga kapatid. Dapat natin itong gawin, dapat natin itong sundin, para sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Isa ka, isa ako sa babalikan niya. Amen and amen. Ulitin ko lang, salamat sa salita ng ating Diyos na ating narinig na naman ngayong umagang ito. Ito ang pinararating sa atin ng ating Diyos. Mamaya, pagtapos natin, mga kapatid, balikan niyo po ulit, basahin niyo po ulit. May sasabihin pa ang ating Diyos. Marami po ang salita ng Diyos na nangungusap sa atin. Sa tuwing babasahin natin yan, merong revelation, merong rema na pinaparating sa atin ng ating Diyos. Kaya babalik-balikan natin ang lahat ng napapag-aralan natin, lahat ng nababasa natin araw-araw, dahil gusto ng Diyos na lagi Kanyang kinakausap. Gusto ng Diyos na lagi niya tayong kinakausap sa pamamagitan ng Kanyang salita. Amen and amen. Muli tayong mananalangin, mga kapatid. Ipagpapasalamat natin ang umagang ito na tayo kinausap ng Diyos, na tayo pinaalalahanan niya, na tayo tinuruan niya. Ipagpapasalamat natin ito. Magsiyoko tayo. Yes, Lord, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli ka namin pinupuri at pinasasalamatan dahil sa iyong kabutihan, sa iyong pagmamahal, sa iyong kadakilaan. Lord, maraming salamat sa iyong salita na naman na aming nabasa, napakinggan at napag-aralan. Na pinaalala mo ang buhay ng Panginoong Hesus ay inalay niya para sa lahat ng tao, hindi lang para sa kukunting tao, hindi lang para sa isang bansa, kundi para sa buong mundo, upang ang lahat ay maligtas, upang ang lahat ay sumampalataya sa Kanya, na siya ang kaisa-isang anak ng Diyos na ibinigay para sa sangkatauhan. Maraming salamat, Lord. Maraming salamat, Jesus. Maraming salamat, Holy Spirit, sa inyong mga salita na lagi naming nababasa. And I pray, tulungan niyo po kami, Ama, na maisabuhay namin ang lahat ng ito. Magawa namin, O God, at maibahagi din namin sa aming mga mahal sa buhay at sa ibang tao. Bigyan niyo po kami ng lakas ng loob, wisdom and knowledge, Lord God, para maihayag namin ito ng tama at maayos, Lord God. Dahil ito'y makapangyarihan, napapasok sa aming mga puso at mamumunga ito para ang bawat puso ng tao ay tunay na sumampalataya, maniwala sa Panginoong Hesus na siya'y anak ng Diyos,
na siya ang aming kaligtasan. Maraming salamat po. Salamat Lord, salamat Jesus, salamat Holy Spirit, at pinapasalamatan namin ang lahat ng biyaya na ipinagkakaloob mo sa amin lahat araw-araw o Diyos. Yung pagkain, inumin, magagandang bagay na lagi mo pong binibigay sa amin. Salamat po. Salamat Lord God sa pagturo mo sa amin na kami maging matuwid ang aming pamumuhay. Salamat po Lord. Salamat po. Salamat sa kalakasan. Salamat sa pagpapagaling mo sa lahat ng may sakit at karamdaman upang sila rin ay magkaroon ng pagkakataon na magbalik loob sa iyo Lord God. Upang ang lahat ng tao ay magkaroon ng pagkakataon na magbahagi ng inyong pong salita. Maraming salamat po sa katagumpayan ng aming gawain ito, O Diyos. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Muli, Ama, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin. Sa iyo lang, O Diyos, ang pinakamataas na papuri at pagsamba. Sa matamis at makapangyarihan pangalan ng aming Panginoong Hesus, na aming tagapagligtas. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. Amen po. Salamat sa salita ng ating Diyos at salamat dahil tinugon ng Diyos ang ating panalangin. God bless po sa inyong lahat at God bless po sa ating lahat.